voting sa pelikula mo po? First time niyo bang ginawa yung Earl Love? Actually, ito po yung pinaka-first time ko na sobrang lalanan scene. Since dati naman po sa last na mga movies ko, more on kissing lang po. Ito talaga may sex talaga siya. So parang, ito yung first time namin actually, lalo si Zara. So parang masasabi ko, super lala nung pagka scene namin dito. Super sexy. Siguro 1,000 over 10. Actually, totoo po. Sabi ko nga kay Direk, sa sobrang lala, sabi ko kay Direk, pwedeng sa lalaki ko na lang gawin to. Kasi dito ko na-feel na, babae pala talaga ako. Kasi nakikringihan ako sa ginagawa. Sabi ko, oh my God, Direk, seryoso ba? Sabi ko, gagawin ba namin to? Kasi nung una po, dinaya namin ni Christy. So, dinaya namin ganyan. Tinatake ni Direk. Tapos lumapit si Direk. Sabi niya, halata pwede bang gawin yung totoo? Tapos nagtinginan kami ni Christy. Sabi niya, ako Direk, kaya ko, ewan ko lang sa kanya. Kung hindi na kaya, dayain na lang namin. Syempre, di ba, magpapatalo ba ako? Di, go! Ayan po. Lala to the point na never, kahit sa totoong buhay, never ko po talagang ginawa to. Lala to the point na, shit, ang lala. Ang lala po talaga. Sabi ko nga, Direk, hindi kita makakalimutan. Sa'yo lang ako pumayag na gawin to. Grabe ka, Direk. Thank you! Gusto ko malaman. Para pagsulat ko, ano yung lala? Kasi marami sinabi, wala na. Ang lala, yung pelikula, ano yung lala yun to the extent of what? To the extent na gusto ko pong panoorin nyo para malaman nyo. Ganun na lang po siguro. It's for you to find out po. Kasi pag sinabi ko, wala, alam nyo na, nai-imagine nyo na kami ngayon. Watch it. Ganun po. Alright, maraming salamat po. Thank you po. Actually, na-intriga kami lahat dun sa lala na yun, Oo. In fairness, mapapasubscribe yung mga hindi pa nagsasubscribe. Next po, let's call on Mr. Neil Ramos from Tempo. Magandang hapon po. Gusto sana namin, personal, gusto ko makilala lalo si Zara at si Christy before you entered, joined Viva Max. Saan po, ano po ginagawa niyo prior, saan kayo na-discover? Pakikwento lang ng background niyo muna. Thank you po. Ako po, medical course, which is dentistry. And then after that, after ko mag-dent, nag-mocha girls ako. Di ba? Layo. Kasi I love performing talaga. Tapos, after ko sa mocha, pinirate ako ng Poly-East. So, naging recording artist ako. May mga sarili din po akong kanta sa Spotify. Check nyo na lang po. And then, ayun, kinuha na ako ng Viva. Yun po. Okay, thank you. Ako po, from girl group, dali po ako kasama sa P-pop generation. And yun din po, under yung po ako sa nursing student po ako. Tapos, ayun, kinol ako ni Boss Vic na gusto mo ba mag-Viva Max? Kasi yung IG ko daw po is more on bikini photo. So, doon ako na-invite ni Boss Vic na, why not? Sabi ko, Boss Vic, i-try ko po mag-Viva Max. Of course, before niyan, siguro naman sinabi sa inyo na yung Viva Max is more like sexy, no? Paano nyo hinarap o tinanggap yung idea na from singing, ito maghuhubad na kayo like sa streaming or sa pelikula. Paano yung transition to? Inisip ko naman po kasi na Viva Max is for the sake of arts naman. So parang hindi ko naman siya inisip na ay maghuhubad ang pangit tingnan. Hindi po. Kasi ito for the sake of arts lang talaga and more on acting. So yung mga nakikita nyo, more on acting yun, talagang camera angle. So para yun din, naisip ko na maganda naman talaga. And lalo na sa field of work namin, lahat ng tao, lahat ng prod, sina direct, super maalaga sa mga artists. Talagang after ng love scene, pino-cover agad. Yun. Okay. How about you, Shara? Ako naman po, syempre po, ayaw ko naman po mag-lie sa inyo. Nung una, shock talaga ako kasi hindi ko inakala na ganun yung offer. But
looking back kasi, parang iniisip ko before, nasa Star Magic Workshop pa ako. Ay, sorry, diva pala to. Kalaban pala. Nung ano pa naman ako, teenage pa ako, nagsa-Star Magic Workshop ako kasi gusto ko talaga mag-artista. Eh, walang opportunity nung time na yun, kaya nag-Mocha Girls ako, which is performing. Parang feeling ko, artista na din ako kasi nag-perform ako sa maraming tao, may mga cameras din. So, looking back, parang ito na din yung tinanggap kong opportunity para sa pangarap ko dati na ngayon lang binigay ni Lord. Ayun po. So, hindi naman siya nung una, mahirap kasi mako-culture shock ka sa taping. Pero nung pag naintindihan mo na ng industriya na ganito yung mundo, nagkukwento kami, hindi lang basta hubad. Diba? Tsaka proud kami na nasa Viva Max kami kasi kaya kami nakuha dito kasi we're sexy and pretty. Yun po. Thank you. Total proud na rin naman kayo na nasa Viva Max kayo, ma'am, no? Nabanggit mo na rin. How far would you go in terms of like sexy scenes? Gaano kalala? Gamitin ko na yung term mo. Gaano kalala yung like, how far would you go? Paano ba? Basta ang masasabi ko po, sa lahat po, ilang yung nagawa ko, parang sa mga nagawa kong movies, ito talaga yung pinakamalala. Kasi may part na, di ba usually sa movie, lalaki yung gumagalaw. May part dito na ako yung gumagalaw. Ako yung gumagalaw. Kasi, di ba, parang fantasy din naman ng mga viewers na parang sa babae, di ba? Kayo mga lalaki, gusto niyo yung babae gumagalaw, di ba? Parang hindi. May ilusyon na. Hindi. So, yun po. Makikita niyo dun yung pagiging mga girls ko. Ayun po. Okay, how about you, Chrissy? Gaano ka lalim o gaano kalayo ang kaya mong lakbayin bilang isang Viva Max star? Hindi ko pa po siya masyadong magsabi kung gaano kalayo. Basta ngayon, ginagawa ko talaga yung pinaka-best ko. Kung hanggat makakaya ko, gagawin ko. Kahit gaano pa yan kahirap. Okay, maraming salamat sa inyo. Good luck. Thank you, Sir Neil. So, by lala, siguro, does that mean daring? Mga ganun, very, very daring. Oo, Mga sobra. ganun. Para at least medyo malinaw-linaw tayo. Kasi kanina pa natin Sobra. throw around yung word na lala di ba? So, mas maganda kung may konting meaning behind the word lala. So, daring, no? Yeah. Very, very daring. And challenging. At that. Challenging to the point na shoot namin yung bed scene namin. Isang bed scene, 3 hours. Woo! Matindi yun. Kasi OC si Direk, OC siya. Gusto niya perfect. Hinahanap niya yung angulo. There you go. So we are after quality. Yeah. Alright. Next question po. Maraming salamat. Let's call on Sir June Nardo from Marites University. Grabe naman si. Mamaya naman to. Si Sir Randy naman, tanongin ko si Sir Randy, the writer. Anong ginawa mo rito? Malala. Hindi, kidding aside, Sir Randy. Kung may nagawa ka na sa Viva Max, anong difference itong private tutor doon sa kumpara sa nagawa mo? Actually, first time ko po magsulat para sa Viva Max. Okay, how was it? Medyo mahirap magsulat ng erotica kasi, di ba? Kasi yung damdamin mo, parang, ay, teka lang. Dahil mahirap din talaga yun, di ba? Break muna tayo. So, gaano mo katagal to sinulat? Hindi ko matanda. Siguro 3 days. 3 days. Pati yung mga daring scenes, inalagay mo o with the cooperation of Direk? Ikaw, idea mo yon na binago ng Direk o is it the other way around? Hindi, kasi matagal na kami magka-collaborate ni Direk Ryan since mga early 2000s pa. So, mabilis na kami mag-collaborate sa mga ganyan. Ang hinahayaan niya ako na yung first step is, sige, gawin mo na. And then, sa kanya titignan, ipa-fine-tune, gano'n. Ito pumasa sa kanya. Pumasa na sa kanya. Ilan yung ginawa mo love scenes dito? Hindi ko Madami po. Marami? Madami po. Ang lala naman ng pelikulang to. Hindi, kasama yan eh. Kasama yan sa trabaho. Marami rin. Mahirap ba
sa Randy. Mayroon bang gumawa ng ganito? Pangilang Viva Max mo? Una pa lang po. Oh, so, Hindi naman mahirap kasi maraming pang idea at saka syempre, lalaki, so alam mo Oo, marami. siyempre, kailangan kapag sa ganitong mga, di ba, bihira lang yung writers dito. Kumbaga, napapagod din yung iba, kaya kailangan din ng fresh. So, fresh ideas ng mga... So far fresh kasi hindi naman ako, I mean, meron akong sinulat na erotica before but hindi ganito hindi ganito kalala. Okay, thank you. Si BJ and Mark, wow. Tayo nga kayo. Tatanungin ko lang, hindi ba pwede patayuin? Pinatatayo ko lang naman, patatayo lang, wala mong patatayuin, tayo lang. Oh. Diba? Pasable, pwede. Hindi, anyway, thank you. Ano ba gusto niyo pagubarin ko? Ha? Gusto niyo ba? Tataas yung damit, okay? O, request ng mga media, pwede niyo may taas yung damit niyo. Go Beans! Go Beans! Sa August 20 na lang po siguro. Ano? Sa August 20 na lang po siguro pag nag-showing na po yung ano namin. Ay, wala. Si Mark po kaya Hindi namin papanoorin yun. Si Mark. Ay, gusto ko grabe. Ang damot nyo, yung dalawa kanina. Di ba, all the way pa nga kanina? Hindi nakita? Oo. Hindi, sige, okay, no problem. Hindi naman tayo. So, anong lamang ninyo sa ibang bib? Kasi bago ba kayo? Sabi ba? More or less. Kahit Ako po apa- mga mahigit 1 year na po, pero matagal na rin po akong artista talaga. Okay. Pangilang Viva Max mo na to? Alam mo? Hindi, mga 6 or 7 po. Laka na ng pera mo. Ikaw, BJ. Ako po, matagal na rin po akong actor since 2013. Sa Viva po, parang 2022 po ako nag-start ng Viva eh. So mga pang 7 or 8 ko na Viva po. Max. So, anong lamang ninyo sa ibang male Viva Max artist? Ako po siguro experience. Saan? Saan ang experience mo? Experience on acting, tsaka yung mga experience sa mga position. Uy, di ba? Ayun po. Bakit Kasi, naman? Kailangan yan. Hindi po nahirapan sa akin si Derek sa pagbigay ng position. Alam mo yan, Derek, di ba? Ako pa nga yung nagbigay ng idea, Derek. Medyo ka lang po yan. Pero maganda po yung mga position po ni Derek na binigay sa amin. Sobrang lala po talaga. May mga ano, Talaga mga first sulit. time kong nakita. Sulit. Oo, sulit. Eh si Mark naman. O siguro yun din po yung experience sa acting kasi nga ako yung siguro sa mga male na Viva Max ako yung pinakamatagal na nag-aartista. Okay. Tapos yun, yung sa mga side scenes naman wala po ako limitations kaya dun po siguro sila. Wow. Buti nga po walang frontal eh. Kasi, Ay, grabe, Derek, Biro lang po, biro lang. Kumusta na first time niyo ba together sa first time niyo? Opo, kami pong apat, first time. First time. Pati si Derek po, first time po natin sa So, how was it working with the two girls muna and then the director? Ano po, yung una po muna kay Zara. Nung una po kasi originally hindi po si Zara yung teacher join namin dito. So, nung pong nag-workshop kami, wala siya, iniisip ko paano kaya ako communicate dito sa bida, hindi pa kami nakita at all. And then iniisip ko, parang late na din nabigay sa kanya yung script, so shit, paano kaya to? Sabi ko kasi medyo intense yung eksena namin, we have a fight, we have a love scene, parang gano'n. Ako po kasi yung kind of actor na gusto kong kausapin yung co-artist ko, how do it, bago po kami kunan. So, I was surprised. Sarah, akala ko po matagal na din siyang artista. Sabi ko, she was so good. Knowing na bago pa lang po sa kanya yung yung Wow, material. Sarah! Sinabi ko sa kanya po yun like kahapon niya ata. I mean, hindi po ako nahirapan kumonek sa kanya kasi po parang kahit saglit pa lang sa kanya yung script, parang ready siya sa pag-act niya. Parang gano'n. Mark? Sige. Kay Christy naman po. Christy, Ayun po. sorry. Wala po kasi kaming eksena ni Christy dito pero nakasama ko po siya sa shooting tsaka binusog niya po ako sa shooting, so sobrang saya po niya kasama. And kay Direk naman po, si Direk Ryan po dito parang
hindi ko po siya makakalimutan kasi siya po yung Pinagalitan ka? Ay, hindi po. Hindi po nagagalit sa direct sa shoot eh. Mukhang pari nga, no? Tinatanong ko nga po siya, sabi ko sa kanya, Direk, paano mo naisip itong mga to? Nakwento lang daw po sa kanya, hindi daw po based on experience. Wow! Okay. Sobrang bait po ni Direk and he is very specific sa mga gusto niyang mangyari. So, napakadali para sa amin na gawin yun because he direct us very specific on what he want to happen. Thank you, BJ. Ikaw naman, Mark. Ako naman po, first time ko rin mag-work with everyone. Kay Zara, nung pinakaunang kinunan po eksena namin yung sex scene kaagad. So, yun, nung una, medyo naiilang ako, pero... Nakita mo na yung pet mo ron, ikagad eh. Oh, di ba? Wala, Okay. lahat po. Okay. Good, di ba? Hindi. Tapos yun Yes. po, naging komportable naman po ako agad kasi naramdaman ko na may tiwala siya sa akin. Kaya ganun din, may tiwala kami sa isa't isa. Nagawa po namin ng tama lahat ng pinapagawa ni Direk na kung pag pinanood nyo, parang totohanan na talaga siya. Hindi mo isipin na tinaya lang, ganun po. Si Christy naman po, konti lang yung mga scenes namin, pero na-enjoy ko naman makipag-work sa kanya, tsaka napakabait kasama sa set. Yan, lagi nagpapakain doon. Ano pinapakain mo, Chris? Marami, lahat po. Ay, sino man sa Christy ka ba? Sa Christy? Sarah? Oo, kasi Po? ano sinasabi mo? Anyway, yes, ikaw naman, Christy. po. Si Christy po. Si Direk naman yan. Sorry. Okay, sige po. Si Direk Ryan, first time ko pong maka-work. Napaka straight to the point po eh. Tapos hinahayaan niya kami actors na interpret yung role namin sa eksena. Tapos may papa-adjust lang kung sasabihin niya kung ano yung gusto niya mangyari. Tapos yun po, napakagaan pong katrabaho. Thank you, Mark. Thank you po. How about you, Christy? Ikaw ba yung private tutor dito? Si Sarah. Ako po yung sinunod. Nalilito na ako. Kanina pa kami. Pangwalo na kayo. Yes, sige. Christy. First po kay DJ kasi siya po yung una ko naging ka-close. Okay. Before pa mag-workshop, okay naman siya, laging, mabait, makulit. Tapos si Mark naman, super bait din and matulungin when it comes to script. Tapos si Zara, syempre, alam na, super kalog sa... Lagi nagpapakain, di ba? Nabibigay yan ng Sino ba yun? chocolate. Ayan, lagi siya may dalang chocolate. Tapos, yun nga, sobrang kalog. So, pag hindi pa namin scenes talagang napapatawa. So, masakit yung siya namin kakatawa. And to Direk, Kay Direk, Direk Ryan naman, first time ko din po maka-work si Direk and super duper, malinis po siyang magtrabaho. Like, gusto niya, every scene talagang walang halong kamalian ba. So, parang gusto niya, malinis yung pagkaka-deliver ng lines mo o yung ganito, yung angle, medyo ano. So, super bait po ni Direk Ryan. Lalo-lalo na sa love scene, talagang protektado. Lahat, kino-cover agad yun po. Nice. Ito naman, Sarah. Ako naman po, sige, kay VJ. Kay VJ naman, makulit din to eh. So, makulit ako. So, nung scene namin, parang naglalaro na lang kami. May part pa nga na bed scene, nagtatawanan kami. Ayun naman, mag-aanong po siya katrabaho. And then kay Mark. Si Mark mukhang siga, no? Actually, no, diba? tahimik siya sa set. Sobrang tahimik siya sa set. Tapos kinakausap ko siya kasi gusto ko siya maging close. Kasi nga iniisip ko, Day, marami tayong bed scene. Kailangan close tayo dito. So kinakausap ko siya. Tapos... Tedma lang. Hindi, okay naman naman siya. Pag kinakausap mo siya, kakausapin ka niya. And then natuwa ako sa kanya kasi sobrang gentleman niya talaga. Kasi, like, sa sobrang gentleman niya, parang gusto ko na siyang bastusin. Wow. Parang fetish ko kasi yung diba? yung mga mahiyain, mga gentleman. Sobrang gentleman niya, parang minsan offend na ako, tinatakpan niya na ako, pati mukha ko, tatakpan niya. Hindi, mabait po si Mark. And professional po, magiging umarte. And kay Christy naman, palaban. Sobrang, feeling ko nga mas palaban siya sa akin eh. Bakit? Ang wild niya! Grabe ang lalana, wild pa ha? Ang wild niya talaga na hindi, parang pag ako, kuwari scene na namin, ako nahihiya, siya, aura pa rin siya.
Ganun pala siya. Kailangan ko habulin yung pagiging wild niya kasi ako si private tutor. Sabi ko, pero nakatulong naman siya sa akin kasi dahil sa energy niya, kailangan ko habulin. So, maganda yung kinalabasan. Ayun. At kay Direct Ryan naman, sabi ko nga po, hindi ko siya makakalimutan kasi sa kanya ako sobrang nagbigay. Kaya nga sabi ko, sobrang excited ako sa sa movie na to kasi feeling ko ang ganda-ganda talaga namin lahat. And maganda din yung story. Ayun po. Good. How about you, Direk? What can you say about the stars, the film, and yung professionalism nila while doing the sex scenes especially? Yun. So thank you sa mga papuri nila. But of course, we're very fortunate ako na makakuha ako ng ganitong mga artista na very professional, laging handa. Every time na tumatapak ng set, kabisado ang mga lines. They know their emotions, they know their roles. Bilang bihira kasi yan sa every time na tumatapak ka sa set, lalo na pag madaling araw na hindi nakakalimot na eto dapat yung role natin. Correct. Ang isa sa mga natuwa ako ay binigay nila sa akin yung tiwala nila. Because that's the workshop that I gave to them, hindi yung workshop na acting. Ang ibinigay ko po sa kanilang workshop is about trust and communication to the director and the actors. So I think mas naging maganda and mas naging fluid yung lahat ng role ng bawat isa at sa amin din sa parte ng mga produksyon na ganito dapat yung tinatapakan. At sobrang nagpapasalamat ako kasi yung lala na sinasabi nila at wild na sinasabi nila based on the execution, talaga po namang, totoo naman po yun. So, kumbaga parang na-enjoy namin siya at we're very proud doon sa material na produce namin. Yun lang po. Thank you, Direk, and thank you all to us and the writer. Congratulations.